Our Bible verse for today is all about Genesis verse 37, chapter 37, verse 5 to 8. At sabi dito sa ating talata is, Now Joseph had a dream, and when he told his brother, they hated him more. So si Joseph, meron siyang pangitain, may panaginip siyang galing sa Diyos. At ito yung kadahilanan kung bakit mas lalong nagalit at napupuot yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. He said to them, Hear this dream. Behold, that we are binding shield in the field, and behold, that my sheep arose to brides, and behold, your shields gathered around them, and bow down to my sheep. His brother said to him, Are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dream and for his words. So, ano yung napanaginipan ni Joseph dito? Nandun sila sa field na nagbibigay sila ng mga trigo, at yung trigo ni Joseph tumayo, at lahat ng iba pang trigo ng kanyang mga kapatid ay yumpo. Kumbaga nag-bow down sa trigo ni Joseph. So, sa Tagalog, minsan ay naginip si Jose at insinaysay niya ito sa kanyang mga kapatid, lalo pa silang napuot sa kanya. So, lalong nagalit sa kanya. Sinabi sa kanila, pakinggan niyo ngayon ang aking napanaginipan. Tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, nang tumayo ang aking bigkis at tumindig na matuwid, at ang inyong mga bigkis ay pumalibot at yumuko sa aking bigkis. So yung mga kapatid niya, binigyan na ng pakahulugan yung sinabi sa kanila ni Joseph na maghaharay sila or mamahala sila, at lalo silang napuot kay Joseph dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang salita. So meron panaginip si Joseph patungkol sa buwan or stars na yumuyuko din sa kanya. So ano meron si Joseph, diba? Ano yung mangyayari sa kanya in the future na inihag ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng kanyang panaginip? Yung mga story na inaral natin, nagsimula tayo sa story ng like Abraham, na nangako yung Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng anak. And there is still time of waiting. May time of waiting. And kay Haring David naman, na i-anoint bilang hari. Pero may time of waiting pa rin bago maging hari. So, dito kay Joseph, pinakitaan siya ng Diyos ng vision na someday you will become the ruler. Pag mag-rule ka, namamahala ka, maghahari ka sa iyong mga kapatid. So, yuyuko ang mga kapatid mo sa iyo. But this still may time frame pa rin. So, there's a waiting time from vision to reality. So, si Lord, may vision siya nung inanoint niya si David. Nung sinabi niya kay Abraham na magkakaanak, meron ding anointing time. Kung paano hindi mabilang yung dami ng butil ng kanin sa dalang panigan, kung paano nabilang yun, yung mga bituin sa langit, diba? Now, kay Joseph naman, so, in the future, nakikita ni God sa kanya maging ruler, magiging tanyag, magiging successful, yuyuko sa iyo mga kapatid mo. So, the visions of God, merong period of waiting para maging reality bago ito maisa katuparan. So, there's a waiting time from vision to reality, and I'm sure ng vision ng Diyos sa iyo, merong plano ang Diyos sa iyo, merong gustong mangyari ang Diyos sa iyo sa buhay mo. Pero, laging tatandaan that there's still a period of waiting. So, meron panahon ng pag-aantay. Now, dun sa panahon ng pag-aantay, kailangan magtiwala sa Diyos and trusting in God's in time, kahit na ando yung sa time of waiting. Hindi para tayo mga inakay na ibon na yung vision ng Diyos sa mga agila, pag inakay pa lang sila, someday lilipat ka. But not now.
Now, there is still a preparations of time bago ka tumalon sa pugad mo. There is a period of waiting that we have to trust the Lord. So, there is a waiting time from vision to reality. And number two, waiting is involved trials and hardship. So, yung pag-aantay, meron kaakibat na pagsubok, problems, and sometimes pagdurusa. So, pag chinek mo yung verses, yung talata, yung mga kapatid niya, galit na galit sa kanya. They hated him even more. They hated him even more for his dreams and for his words. Dahil sa inggit nila na yon, lalo nang binigyan ng napakagandang vision si Joseph na ginawa ng kanyang mga kapatid. So, to make, kumbaga parang, andun yung ginawa nila na masama si Joseph, pero still, sa balon, kumbaga parang para sa kanila walang pakanabang tong tao na to, kaya binenta na sa Malachites, and yung mga Malachites nila si Joseph sa Egypt para maging alipin, diba? So kung isipin mo, ang ganda-ganda ng buhay mo sa piling ng iyong mga, pero naging alipin ka, alam mo yun, pero nagkaroon siya ng some level of security, pero napagbintangan pa siya ng abuso na hindi naman talaga niya ginawa, tapos pinakulong siya. And sa kulungan, andun siya sa dungeon, nalugmok siya sa kahirapan, pagdurusa, pero inangat pa rin siya ng Diyos, at ginawa siyang pangalawa sa pinakamataas sa posisyon sa Ehipto, at ginawa siyang ruler sa Egypt. And later on, yung mga kapatid niya talagang nagkaroon ng malawakang tagutom, naghahanap sila ng makakain sa Egypt, at natagpuan nila doon si Joseph na very successful person na. So, yung waiting involved trials and hardship. Isipin mo, nasa balon ka, na ang daming pinagdadaanan, sinaktan ka ng mga taong mahal mo sa buhay, yung mga taong inaasahan mo, na alam mo yun, imagine mo yung mga pinagdaanan niya. Waiting may involve trials and hardship, pero may mga pagsubok na pagdadaanan, pero tandaan mo, ang Diyos kumikilos mga pagsubok na yon para marating natin yung rurok ng tagumpay na meron tayo, para marating natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin, just like what happened to Joseph. So si Lord kumikilos sa lahat ng pagkakataon, sa Amalekita, sa balon kay Potiphar, hanggang sa itaas siya ng Diyos at maging kanang kamay ng Paraon. So, waiting may involve trials and hardship. But kung kakalimutan na pag may pasubok, may pagdurusa, ang Diyos hindi siya humihinto sa kanyang pagkilos. He works even through trials and hardship. And we are actors in God's theater. Tayo po ay mga actors and actresses in God's theater. So kapag ang Diyos gumawa siya ng isang drama, ng isang storya, ng isang teatro, napakaganda. Kapag ang Diyos ang nagsulat ng stories ng buhay natin, napakaganda. Kailangan lang natin sabayan, kailangan lang natin to play a role in God's beautiful story. We are the actors and actresses in God's theater, na kapag natapos yung buong pelikula, yung buong story ng Diyos, ang may tataas ay yung pangalan ng Diyos. Ikaw at ako ay merong role, may gampanin dun sa napakagandang story ng Diyos na isinusulat sa isang katauhan. And ikaw at ako ay we are the actors and actresses in God's theater, kung papaano si Joseph itinanghal ng ating Panginoon sa napakagandang stories na sinulat ng Diyos patungkol sa Kanya. So the application is, dream God's dream. Pag mangangarap ka, siguraduhin mo na yung pinapangarap mo, pangarap ng Diyos para sa'yo. Huwag ka mangangarap na isang bagay na hindi gusto ng Diyos. Huwag kang kakapit sa patalim. Huwag mong hayaan na gumawa ka ng desisyon na malalayo ka sa Panginoon. And because the moment na gumawa ka ng desisyon na malalayo ka sa Panginoon, pinapangarap mo na yung sarili mong pangarap, hindi yung pangarap ng Diyos para sa'yo. And endure trials and hardship.
sa pag-aantay natin sa buhay natin, may magandang plano ang Diyos. May mga pagsubok, yes. May mga problem, yes. Pero may pagdadalamhati, may pag-iyak, may pagpupuyak, may pagpapagod. Yung basang-basa ka na, yung mata mo kakaiyak, puyat na puyat ka. Ano yun, namumugto yung mata mo, kakaiyak ka dahil may pinagdadaanan ka. But those times will come. Kasi yung Diyos natin kumikilos sa buhay natin even through trials. So yung minsan trials and hardship ginagamit ng Diyos para pagtibayin tayo, at minsan ginagamit din yung Diyos para ma-accomplish ng Diyos yung napakagandang plano niya sa buhay natin. Kung paano i-accomplish ng Diyos yung plano niya sa buhay natin, sa pamamagitan yun ng mga trials na nararanasan natin. Kagaya ng ginamit ng Diyos para kay Joseph, diba? Para madala niya si Joseph mula sa Canaan patungo sa Ehipto. At sa Ehipto is maging successful na tao siya. At sa pamamagitan ng Joseph na iligtas niya yung napakaraming tao. So we have to endure the trials and hardship and play a role in God's beautiful stories. Yung Diyos po kapag sumulat ng story ng ating buhay, napakaganda. At talagang masasabi mo na ang galing ni God. Kaya may mga testimonies, may mga patotoo patungkol sa napakagandang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi yung Diyos, pag nagsalit siya ng stories ng buhay natin, ng love stories natin, ng career stories natin, yung story ng buhay natin, ng pagiging magulang, nanay, tatay, pagiging anak, pagiging estudyante, pagiging nurse, kung ano man yung mga trabaho na meron tayo, lahat yun may parte ng stories na sinusulat ng Diyos, and we have to just to play the roles of being actor and theater na pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi kapag naging parte yun ng isang napakagandang stories na ginawa niya, na sinulat ng Diyos, so let's play our role in God's beautiful stories na someday pag-uusapan nyo o ikukwento mo how beautiful your story is, kung paano ginamit ng Diyos even our trials sa life natin to accomplish something beautiful in our life. Kasi ang Diyos, pag sumulat siya ng story ng buhay natin, napakaganda. Kaya wag natin tangkain na kuhanin yung ballpen o lapis sa Diyos para ikaw sumulat ng sarili mong storya, ng sarili mong diskarte, ng sarili mong future, ng sarili mong pangarap. Let us allow God to write the stories of our life. Magpasakot tayo sa Kanya because He is the director of our life. At wala na pang gagaling pang ibang director na sa buhay natin. Lalo na tayo kasi hindi natin kaya i-direct yung sarili natin buhay. Kasi pag tayo nag-direct ng sarili natin buhay, pangit yung kinakalabasan. Hayaan natin ang God, ang Diyos, gumawa ng buhay na pangarap niya sa atin. There's something stories that God wants to us, na napakagandang story. Let us pray our roles in God's beautiful story. Thank you everyone, and God bless.